Magandang araw mga kaibigan. Ito, may ibinulgar ni Senator Amy. Masamang plano ng US government tungkol sa demolition job na isasagawa kay BP Inday Sara. Kaya bago ko talakayin ang detalye niyan, gusto ko ulit humingi ng tulong sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking kaibigang vlogger, Olivia Canoy Balandang. Ang link ng kanyang YouTube channel nasa description box ng video na ito. Pakiclick naman. Kaibigan ko ito na vlogger, baguhan lang siya. Asawa siya ng retired Master Sergeant Paulino Balandang na nakasama ko sa serbisyo nung active service pa kami. Ito, nakaka-alarma. I-share ko sa inyo ang interview ng isang TV network, I think 1PH. Interview si Senator Amy at binulgar yung plano ng US government. At ang nag-post nito si kapatid Jojo Di Guzman. Salamat, Jojo. Ang trabaho. Dahil nga sa lakas ni Inday Sara Duterte, dahil sa lakas ng maaring maging kandidato, no? Dapat daw agahan. Nagulat nga ako, sabi ko, di ba, dapat nagbabakbakan ng isang taon bago magkaroon ng eleksyon. Layo-layo pa natin sa 2028. Ngunit, ang pagkaintindi ko, ang payo daw ng mga consultant na una daw, dapat simulan ng negative publicity. Demolition job muna. So, sisirain yung pinakamalakas na kandidato. Minsan nga, napasabi ako, ayan, binibinay na. Talaga naman, binabakbakan, palibasa malakas. Tapos yung second phase, magpapakilala, yung tinatawag nilang awareness. Tapos, may third phase pa, yun na yung kampanya na naintindihan natin, yung pagiging popular. So, bale 3 phases. So, kung yung kampanya nasa 6 months to 1 year, ito times 3. Kaya daw aga-aga. Sino yung nagpapa-advise sa mga Amerikano, ma'am? Yun Ewan ko, marami akong naririnig na mga consultant na yun daw yung payo, mga haka-haka, kaya ako nabibigla. Ang problema sa mga ideyang ganyan, hindi yata nila kilala ang Pilipino. Ang Pilipino ayaw pumayag dyan sa mga nega-nega na yan, di ba? Pangit sa atin yan eh. At ang Pilipino... Hello, Sen? Hello, Sen? Medyo nawawala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you now. Yes, ma'am. You were saying, ma'am. Okay. Yes, I was saying nga na ang problema sa mga analysis ng nasiraan ng siraan yung leading candidate, ayaw ng Pilipino ng inaapi. Diba? Kasi tayo, nagagalit tayo, may FPJ factor talagang babangon pag sobra na ang pag-aalipusta. Ayaw natin ng ganon. Sen, naalala ko kasi sa isa sa mga kwentuhan natin. Okay, so yun na. Very clear. Salamat po, Senator Amy. Lalong with this pagbubulgar, lalong napatunayan ni Senator Amy yung kanyang pahayag, official statement noong I think November 8, na tatayo siya in support kay PRRD and sa kanyang best friend na si BP Inday Sara. So, hindi na talaga maiwasan ang clash, away nitong dalawang grupo, Marcos Araneta Romualdez group, backed up by the US government, at saka ito namang Duterte, and of course, Senator Amy. Kaya, sinong backup nila? Mamaya ko i-discuss. So, connecting the dots. Ngayon ko na naintindihan yung bakit napakaaga. Ang pinaghahandaan nila nito is 2025. Then, later on, 2028. Kasi sa 2025, itong si Romualdez na kandidato ng US, kanina ko lang nalaman nung research ko yung background ni Speaker Romualdez, US educated pala ito. Kasi nung after the EDSA Revolution, tumakas ang Marcos family.
kasama itong si Martin Romualdez na tumakas. Kasi yung tatay niya, I think Benjamin Romualdez ba yun, isa sa mga cronies, pinaghinala ang cronies na Marcos government, kaya tumakas din ang kanyang tatay. Kaya nag-aral sa US itong Martin Romualdez. Para bang FBR. Kasi si FBR nag-aral sa West Point, kaya bumalik siya American boy. So ito, nakikita ko na ng manok ng US government by 2028. Walang iba kundi itong American educated Martin Romualdez. Nag-eskwela siya sa Cornell University, then later on sa Harvard University. Pagbalik niya sa Pilipinas, saka na lang nag-aral ng abogasya sa UP. At pumasar siya sa bar noong 1993. So, ito, grabe ang Amerikano. Takot na kasi ang mga Amerikano. So, nakikita ko lang na may isa na namang Duterte na magpresidente. Kasi panahon ni Tatay Digong, hindi sila talaga makaporma. At tuwan-tuwa sila nung nanalo itong si PBBM na ang akala ng US lalabanan ni PBBM ang US kasi nga sa ginawa ng US government noon sa kanyang tatay, sa pamilya. Alam naman ng lahat na CIA ang nasa likod ng pagpapatalsik ng Marcos family. So, kaya nung eleksyon, ang US ginawa na ang lahat para matalo si PBBM, kaya lang nanalo pa rin. So ngayon, nagbago ang ihip ng hangin, BBM kumiling na sa US. So anong kapalit nito? Yun na. Baka yung Marcos wealth, yun ang kapalit sa tingin ko na i-release ng US government yung Marcos wealth ng pasikreto. In exchange, ang administrasyong ito is all out ang suporta niya sa US. Kaya tignan nyo, grabe ang mga EDCA bases. Nandyan na. Okay. So, ito, ayaw ng US na ang BP Sara ang maging presidente. That's very sure. Kasi, baka ang assessment ng US ngayon is like father, like daughter. Kasi, ang dating Pangulong Duterte, hindi mo maikaila ang kanyang closeness with President Xi. So, ngayon, ito na, sinimulan na ang demolition job. Marami yung stages na paninira. Okay, simulan ng maaga, may mga US consultants na itong palasyo. Hindi lang pala ang babae sa Malacanang ang nag-o-orchestrate. May US consultant din. Sirain ng maaga. So, kanina, may napanood akong programa sa SMNI, Revelation ni Ka Eric. Ang mga Communist Party of the Philippines, of course, kasama yung Makabayan Bloc, at ibang members ng Kongreso, nag-meeting at nagdesisyon na magsasampa ng impeachment case itong tatlong Makabayan Bloc members kontra kay BP Sara. At may basbas ni Speaker Martin Romualdez. So, baka dito pa lang, impeachment, sisirain na nila si BP Sara. Negative publicity na yan. At ang issue na gagamitin, walang iba, kundi yung confidential funds pa rin. Okay, maalala, mga last week ba yun? Ang mga dilawan, nag-file ng petition sa Supreme Court. Kine-question yung paggastos
o pag-transfer ng confidential funds 125 million from the office of the President to the office of the Vice President. Unlawful daw yun, sabi ng mga petitioner. So, ang hiling ng mga petitioner, ibabalik ng office of the Vice President ang pundo sa kaban ng bayan. So, pag manalo ang mga petitioners, lalong masisira si VP Sara. Yun ang kanilang strategy, at gagamitin nila ang in kaso na maging favorable ang desisyon ng Supreme Court dito sa petition, yun na ang basihan para itong tatlong Makabayan Black members mag-file ng impeachment complaint against kay VP Sara. So, lahat yan, demolition job to the max. But, I agree with Senator Amy. Itong mga Amerikano, hindi nila naiintindihan ang puso't damdamin ng mga Pilipino. Ano yun? Sabi niya, yung inaapi, nandoon ang simpatya. Sige. Di ba ganun tayo? Kung sinong inapi? Tingnan nyo, nung last election, grabing paninira sa Marcos family. Left and right, yung batikos, magnanakaw, mamamatay tao, kung ano-ano pa yan. Oh, nawa ang taong bayan kay BBM, kaya bumutar sila doon. Kaya maraming nabudol dahil sa awa. So, all things work together for good. Romans 8:28. Pabayaan lang natin, mga kaibigan. Huwag tayong mataranta. Cool lang. Kasi ang ating Bitinday Sara, makita nyo, very cool siya. Cool lang tayo. Kasi tama yung assessment ni Senator Amy. Kung sino yung inaapi, doon pumupunta ang suporta, simpatya ng madlang people. So, grabe. Napakarumi po ang ating politika. At I don't know, bakit ako napasawsaw sa politika? I never imagined na magiging political vlogger ako. Nung magsimula ako mag-vlog, ang akin lang gusto is farming, Word of God, health tips, experiences sa buhay, ganun lang, family matters. Yan ang aking Bakit ba ako napasawsaw sa politika? Nagsimula ang aking pakisawsaw sa politika nung election, before election, nagkalisorbi ako in support kay PBBM. Yun na. Kaya nagsimula ako as PBBM, pro-BBM vlogger. Ngayon, I don't know, nung nangyari, naging member na ako sa kulto ni Madam Marlica. Ito na, batikos na kay BBM. Kaya, I don't know kung kailan titigil itong ganitong content ko. But, nakikita ko, kailangan mag-ingay. Kasi awareness. Kaya salamat yung mga vlogs salamat ka Jojo Di Guzman. Nalaman ko lang ito dahil sa post niya. Kaya ito, nagbigay na ako ng reaction.